Sa 1 Corinthians 15 ay natackle na natin yung gospel last Sunday. Ano ba ang gospel? Review nga tayo. Ano ba yung sinasabing gospel which are able to save? Yan. Importante po na kabisado natin yan sapagkat tayo ay isang church that proclaims the gospel and we must do it faithfully. Otherwise, we're doing it in vain. Tama po ba? Pagka hindi tayo faithful sa gospel, we're doing it in vain. Kahit nag-share tayo, nagbibigay tayo ng tracts, nagso-soul winning tayo, masipag tayo, no? Nagbi-visitation, nagpi-preach, ay kung mali naman o kulang yung ating binibigay na truth, in vain. Unang-una, in vain because yung kaluluwa na supposed to be makinabang sa ating mensahe ay nananatiling deceived. Either ganon or nananatiling lacking truth. Kasi mali or kulang yung gospel na ating binahagi. No? So, importante po maintindihan natin. So tayo po'y manalangin para sa gabay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, hinihingi po namin ang iyong talino. At gamitin mo aking bibig, ang aking isip, ang salita ng Diyos upang buong husay at buong boldness maibahagi ang gusto mong maibahagi. At alisin mo po ang mga mali sa aking isipan upang hindi ito lumabas from my heart to my mouth. And have the spirit of truth be able to overcome the hardened hearts of men who are listening. This is our prayer in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay. So, ang dami pong Baptist Church ngayon, ano? Kagaya na sinabi ko last Sunday, na nagbabahagi ng gospel pero iba-iba. Half gospel, minced gospel, at saka yung isa, full gospel pero hindi rin tama yun. Alam niyo ba yun? Minsan nag-i-invite tayo, no? Sabi, full gospel ba yan? So, anong sagot nyo pag tinatanong kayo na, full gospel ba yan? Brother Edmond, ano ba sagot mo ron? Ha? Bigyan mo ng microphone para benefit yung mga ano. Yan. Full gospel ba yan? Natanong ka na ba ng ganon? Hindi pa? Ikaw, Brad, natanong ka na? Hindi. Sino natanong na ng full gospel ba kayo? Wala. Walang idea, no? Okay. So pagka ikaw ay nakakatsamba ng isang kapwa Pilipino, tapos may experience na siya sa mga gawain, ay tapos biglang nawala siya minsan, halimbawa, nawala. No? So babalik na siya, handa na siyang bumalik sa'yo. Naturuan na siya. O wag kang a-attend ng hindi full gospel. Di tatanungin ka ngayon, saan ba kayo? Baptist po kami. Baptist. Full gospel ba yan? Anong sagot natin? Ano ba ibig sabihin ng full gospel? Yun ang unang clarify mo. Diba? That's the first return. Ano bang ibig mo sabihin full gospel? Isa lang naman ang gospel, di ba? Ano ba pagkakaintindi mo sa gospel? Now, when they say full gospel, minsan, yung tao mismo na nagtanong sa'yo kung full gospel ba, hindi niya rin naintindihan kung ano yung full gospel. Yun ang problema, no? Nakiki-full gospel lang siya eh. Kasi yung na-attenan niya dati, sabi, full gospel po ito. Pero ang totoong meaning ng full gospel, mga full gospel churches, yung mga marurunong, yung nakakaintindi, pag sinabing full gospel, ay meron silang fivefold gifts of the Spirit. Yan. Ang isang full gospel church, sa kanilang pagkakaintindi, yung isang church na may fivefold gifts. Ano yung fivefold gifts? And
Apostles, di ba? Ephesians 4:11. Ephesians 4:11, ano ba sabi ron? And He gave unto the church first apostles, then prophets, okay? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. May apostles ba kayo? Yan. Tapos meron pa silang ibig sabihin yan, yung gifts of the Spirit. Like speaking in tongues. Yan. So may speaking in tongues ba kayo? May apostles ba kayo? Tapos meron ba kayong prophets? Diyan ba nagpapatuloy ang prophecy? So sa isang full gospel church ko, no, biglang may tatayo. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. So, itong sinabi sa akin ng Holy Spirit. Kaya tatayo siya. At may sasabihin siya na wala sa Bible. Or either magko-quote siya ng Bible mismo. Which is out of topic or out of context. No? Basta nag-quote lang siya ng Bible. Siyempre, pag nagko-quote ng Bible, we recognize that it is of the Holy Ghost. Pero kung bigla na lang siya magsasabi na, halimbawa, magkakagulo sa Pilipinas, no? Sinabi sa akin ng Panginoon na magkakagulo sa Pilipinas ng December, hindi aabot ang 2026, may bago tayong gobyerno. Halimbawa, ganun. No? Maniniwala ba tayo doon? Kahit sabihin niyang sinabi ng Panginoon? Oh. So, sasabihin niya, ang hari ay mako-convert sa Christianity. Oh. Gaya nung sinabi nga ni Benny Hinn na ang mga bakla ay mauubos sa 1992. Lahat ng bakla ay susunugin ng Diyos. Isipin mo prophecy yun. Kaya false prophet, di ba? So, yan yung mga full gospel. Chamba-chamba lang. Kung ano yung nararamdaman nila na sabihin mo yan. Pero actually, sarili niya yun eh. Sarili niya lang naisip, sabihin mo yan. Tumayo ka, magsalta ka. Sabihin mo yan. Ito ang banal na espiritu. Yun. Magsasalita. So, may gift of prophecy pa, tuloy-tuloy pa raw yan. Kaya may apostles pa raw. Diyan ba sa church nyo may apostles? Ay, pag walang apostles dyan, pastor lang, ay hindi full gospel church yan. Hindi yan totoong church. Yan. Sino ba apostol dito? Sino? Ako, hindi ako apostol. Baka meron ditong naliligaw na apostol o apostolera. Okay? So, wala po na yan. Ano? Ang apostles ay kasamahan ng Panginoon from the beginning, sabi sa Acts chapter 1, baptized by John. Diba? So, ang tanging apostol lang na hindi baptized by John, pero kinomisyon ng Panginoon, si Apostle Paul. Okay? After that, wala nang gift of being an apostle. So, it is very difficult. No? May nagpakilala sa yung apostol, anong sasabihin mo? Brad Bernie, anong sasabihin mo? Ako po si Apostol Arnold. Apostol Arnold po. Kayo po ba, apostol din po ba kayo? So, anong tatanungin mo? Anong para ma-test mo? No? Hindi mo naman kailangan labanan. Ay, hindi ako naniniwala sa apostol. Naku, bula ang propeta ka. Hindi naman kailangan ganun. Pero tanungin mo lang, di ba? Paano po ba kayo naging apostol? Di ba? Ano po ba ang proof ng apostleships? Saan po ba sa Bible na pwede pa ang apostol hanggang ngayon, 2025? Di ba? So, yun pa lang, babagsak na ng sarili niyang ano yan eh. No? Kasi po, yung mga apostles, sa Acts chapter 1, ito nakalagay. Oh, nung namatay na si Judas, pinaltan si Judas, sabi ni Peter, one that has been with us from the beginning, with the baptism of John. Kayo po ba nabaptize ni John the Baptist? Di 2,000 years old na pala kayo. Oh. So, yun ang mga konting tanong lang. Hindi mo siya sinasabing bulang propeta. Siya na mismo magsasabi sa sarili niya. Kung may Holy Spirit yung tao na yun. Di ba? Hindi naman kailangan away eh. Okay? So, wala nang apostles.
Pero tayo ay totoong church dahil meron tayong apostle. Saan nakalagay na tayo may apostle hanggang ngayon? Yeah, I will use my concordance so that we will have a Bible reading. You can use your e-sword. No? If you have e-sword, you can, ayan mo lang. Ephesians 2:20. Sa Ephesians 2:20, ay ang isang totoong church are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, ang apostles natin ay foundational. So, meron tayong apostles pero hindi living apostle, kundi foundation of the church. Sabi sa Ephesians 2:20. Ano ang ibig sabihin ng foundation of the church? Ang nagtatag ng church, ang Panginoong Jesucristo, siya ang head, pero hindi siyang mag-isa. Ginamit niya ang mga prophets to prove that siya yung Messiah. Tapos, gumamit siya ng apostles to propagate. Kaya ang foundation ng church, Jesus Christ, the chief cornerstone, then the apostles and prophets. Okay? Yan yung ating paniniwala na may apostles tayo through the Word of God. Saan ba galing ang Word of God? Apostles and prophets. Kaya tayo ay baptized with a capital B. Alam niyo yun? What is the capital B of baptist? Ha? Sagot, sigaw. Biblical authority. Di ba? Baptist with the capital B. Na tayo ay hindi opinion lang ng tao na tatag. May guidance tayo. Lahat ng practice natin dito, lahat ng awit natin, lahat ng patakaran natin, lahat ng doktrina natin, hindi opinion ng tao, galing sa Bible. At dapat pwedeng i-challenge. Saan sa Bible yan? Yun. Hindi tayo pwedeng magpatuloy pagka lumalabas na tayo sa Bible. No? So, may mga churches ngayon na nag-umpisa sa Bible pero lumagpas na sa Bible. Hindi na biblical, no? Okay, another verse is in Ephesians 3:5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. See? So, itong knowledge of the mystery of Christ, sabi ng Ephesians 3:4, knowledge of the mystery of Christ, ay hindi pinaalam noong unang panahon. Isipin nyo, no, mga kapatid? Noong unang panahon, panahon ni Abraham, panahon ni David, panahon ni Malakay, hindi sila blessed kagaya natin. Bakit? Mas blessed tayo. Bakit? Ang sa kanila, 39 books of the Bible. Pero sa atin, kumpleto, 66. So, blessing yun. Na yung mga anino lang sa kanila, sa atin, malinaw. Historical past. Hindi na tayo manghuhula na, yan na ba yung Kristo? Yan na ba? Yan na ba? Siya na ba? Diba? Siguro yan na. Oh. Dahil alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng atonement, yung Passover, alam na natin. Ano ibig sabihin ng Passover? Yung kinakatay nila yung mga tupa.
atonement of Jesus Christ. Nung sinabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God." Yung pala, lahat ng Lamb of God from Moses na kinakatay na lamb during the Passover, no? Alam niyo ba tawag sa Passover atonement? Paska. Paska. Maligayang Paska. Ano? Kaya yun ang totoong Pasko. Yung kinatay. Yun ang sineselebrate ng Panginoon. Taon-taon, nung bata pa siya, simula nung bata pa siya, taon-taon, ang style ni Peter at saka ni Mary, pupunta ng Jerusalem para mag-Passover feast. Para magpasko. Pero sa Hebrew, Paska or Pesak. No? Sa Greek, Paska. Pero sa Greek, Hebrew ay Pesak. Which means to cover. Ano yung sabihin ng cover? Anong kino-cover? The sins. So, nung unang panahon pa ni Moses, binigay na ng Panginoon how to cover your sins. By means of the Day of Atonement, the Passover. Pag kinatay nyo yan, your sins are covered. Pero kailangan ulitin nyo next year. Kasi hindi pa yan yung final sacrifice. Di ba? Kailan natapos yon? Nung sinakripisyon na ang Panginoon, the Lamb of God. So hanggat ikaw, ang isang tao, paano nasa-save ang mga Old Testament saints? Pag naniwala sila sa Paska, pag naniwala sila na ito ang tatakip sa kasalanan ko, makasalanan ako eh. So, kailangan ko ng Paska. At yung Paska na yan, dahil dyan sa lamb na yan, natatakpan ang kasalanan ko. Kaya katanggap-tanggap ako sa Diyos. Hanggat sumasampalataya ako dyan. Pero sabi nun, which are a shadow of things to come. So pag naniwala ka sa anino, naniwala ka rin sa totoo. Okay? Hanggat naniniwala ka sa anino, naniniwala ka doon sa totoo. Ngayon, pagdating ng totoo, lahat nung naniwala doon sa mga anino na nakaraan, na mga namatay na, carried over doon sa final sacrifice ni Jesus Christ. So lahat ng sins, 1,000 years ago, ni David, ni Abraham, andyan lang yan. Natatakpan ng anino. Pero nung namatay na si Kristo, lahat ng mga kasalanan nila nilagay kay Kristo. Kaya lahat ng kasalanan nila napatawad. So, yun na. Ang ultimate sacrifice na hindi na kailangan ulitin. Kasi final na yun. Tukuhan natin? Yan. So, yan yung gospel ng Old Testament. Ngayon, pagdating sa Panginoon, gospel, siya na mismo yung gospel. Siya yung good news. Gospel means good news. Okay? So, nung dumating na yung good news, ano ang good doon? Ano ang good sa good news, Brother Erwin? Ano ang mabuti sa mabuting balita? Oo nga. Ano nga ang gospel? Ano ang mabuti? Bakit mabuti yung balitang yon? Kasi po bilang sa atin na makasalanan, binalak na po ng Panginoon Jesus na great sacrifice na na tayo po yung magkaya ng ating kasalanan. Ang good news po ay ma-absorb po tayo dun sa hell na nakaabang po. Yes, amen. Tama. Okay. So, naabsuelto, sabi ni Brother Erwin. No, tayo ay not guilty. Pronounced not guilty. Because we are covered by the blood of the Lamb. So, it's the only way to be pronounced not guilty. There's no other way. Kaya good news. Isipin mo, ikaw ay Pilipino, hindi naman para sa iyo yung good news. Diba? Para sa mga Jew. Pero ba't nadamay ka? Kasi dumating sa atin yung good news.
yung mensahe dumating sa atin. Kaya sabi, for God so loved the world. Hindi lang pala Jews. Pilipino din kasama. O, ito nung dumating sa atin, okay. Sumampalataya tayo sa Panginoon by the grace of God and only by the action of the Holy Spirit. Kaya nabago yung sinful heart natin, no? At nagkaroon tayo ng abilidad para maniwala sa good news. Di yun. Whosoever believeth in Him has everlasting life. Kaya kami everlasting life ngayon. May kausap ako nung 2-3 days ago. Sabi, ay wala naman nung makakaalam niyan eh. Yan talaga eh. No? Yun lang talaga. Hindi eh. Sabi ko eh. Meron makakaalam. Pakinggan mo lang ako, saglit lang ha. 1 minute ko lang share sa'yo. Kasi alam ko, hindi mo pa narinig to. Nung ang Panginoon ay nagpadala ng 70 disciples sa all throughout Judea, ang sabi niya, magpalayas kayo ng mga demonyo, mag-heal kayo na, I give you power over demons and over all sicknesses. And they went. And when they returned, they were very glad. Sabi, Lord, the spirits are subject unto us. Nakakapagpalayas na kami, may kapangyarihan kami, papagaling namin ang mga may sakit, Panginoon. So, very excited. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsaya dahil dyan. Ngunit magsaya kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. O di, ibig sabihin, posible na buhay pa yung tao, malaman na niya na nakasulat sa langit ang kanyang pangalan. Sabi ko, pag-aaralan pa natin yan, pagbalik ko, pag nagkita ulit tayo. So, praise God. No? If you know the Word of God, if you know the Bible, yung mga ganyang, mga simpleng tanong, kaya nyong sa isang maikling paghahayag ay, you don't need to finish the whole doctrine class. Maikli lang. Patikimin mo lang. Tapos, kung may kumilos ang spirito doon, matutuwa yun at ano yun. Sige, magkita tayo ulit. Sige, attend ako. Sige. Ganun. Kasi napatikim mo eh. Something exciting. Something good. Kailangan alam natin good news. No? So, yun ang gospel which is, ano ba sabi? Sabi rito, by which also you are saved. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved. So ang ating kaligtasan, dumadaan by means of the gospel, the good news of salvation. Nung unang panahon, by means of the sacrifice of the atonement. Walang gospel noon. Ang gospel noon ay in shadow. Sa panahon natin, ang gospel ay by means of looking back at the sacrifice of Christ. Kaya ito sinabi sa verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died. So ang gospel noon ay Lamb of God. Hindi pa namamatay si Kristo eh. Lamb of God. Yan ang good news. Itong Lamb of God na to ay kahalilin ninyo para kayo hindi unclean sa harap ng Diyos. Yun ang good news noon. Mula panahon ni Moises hanggang sa, kaya sabi ni David, blessed is the man unto whom the Lord will not impute sin. Pinagpala ang isang tao na ang kanyang mga kasalanan ay hindi ibibilang sa kanya. Sipin mo, panahon ni David, meron na siyang assurance of salvation. Na ang kanyang pangalan, ang kanyang mga kasalanan ay aalisin sa ilalim ng kanyang pangalan. Okay? He will not impute sin. Blessed is the man. Sabi niya, ako yan. So bakit siya may assurance na gano'n? Because of the Lamb.
Because Moses said, pag yan ay ginagawa ninyo, pag yan ay nangyayari sa inyo, pag nitiwala kayo dyan sa land na yan, yan ang kapatawaran ng kasalanan. Nangyari 2,000 years ago, ngayon, andito tayo, nakikinig ng gospel at kaya na nating ibahagi. Kaya na nating ibahagi? Naintindihan natin? Okay. So, andyan yung assurance of salvation natin. No? Christ died for our sins. Hindi lang Christ died. Tandaan niyo yan. Hindi kompleto gospel mo pag sinabi mo lang namatay si Kristo. Naniniwala ka ba namatay si Kristo? Opo. Oh, ligtas ka. Naniwala ka ba na buhay na muli si Kristo? Opo. Oy, ligtas ka. Mali. Kulang. Christ died for our sins. Dapat merong doktrina ng substitutionary atonement. Hindi si Kristo ay namatay lang. Catholic, ganun din eh. Si Kristo ay namatay. Diba? Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Merong parte ng mas na ganun. Natandaan nyo? If you're a faithful Catholic, you know that. Merong nire-recite, kinakanta pa nga namin yun sa Latin. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Tapos, tataas yung ostya. Oh. So, sufficient ba yun? Hindi. Diba? Because, Christ has died for our sins. If Christ died for you, for your sins, ano ka na ngayon? May nagbayad na ng kasalanan mo. Ano ka na ngayon? Bayad ka na. Kung bayad ka na, ano ka na ngayon? May paparusahan pa ba ang Diyos sa'yo? Ano ba yung pinaparusahan ng Diyos sa impyerno? Bakit kaya sila pinaparusahan? Dahil sa kasalanan. Wala namang ibang dahilan ang Diyos bakit ka paparusahan eh. Hindi yung inis lang sa'yo eh. Diba? Minsan yung mga anak natin, inis lang tayo, o masama lang yung araw, kaya papaluin mo, halika nga dito. Konting-konting kasalanan, halika nga dito. Itong batang to, napakakulit eh. Pak! Natalo sa sabong. yung mga nagsasabong. No? Bumili ka sigarilyo. Papa, gumagawa ako assignment. Halika nga dito. Suwail kang anak. Pak! Kawawa naman. Ano? So, ang Panginoon, iisa lang ang dahilan. Pagka may kasalanan ka na hindi nabura. Ngayon, ang Panginoon Kristo namatay sa krus para burahin ang lahat. The blood of Jesus Christ cleanseth us from what? From ano? Merong word na nakasingit doon. Hindi, tama yung sin, pero merong word na dapat nandun eh. 1 John 1:7. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. All. A-L-L, all. Pagka nilinis ka sa lahat ng kasalanan, may natitira ba? Wala, di ba? All eh. Paid in full. Walang natitira kahit isa. So kung bayad ka na, ano paparusahan ng Diyos? Wala. There's therefore now no condemnation. Di ba? So full assurance tayo eh. Walang natitira eh. And that is not only yesterday, it is also today, and extends to the future. Kasi all eh. Di ba? Nor things present, nor things to come shall be able to separate us from the love of God. So kahit na future pa, tapos na ang transaction. Yan ang gospel. Okay? So, importante po, no? Lagi nating i-review
itong gospel of our salvation. Now, let's go to another topic. Bigyan nyo nga ako ng signal kung 30 minutes na. Ilang minutes na. Ha? Para hindi tayo lumagpas. Ngayon, sabi rito, ito importante rin, pero mystery ito, yung the resurrection of the dead. Dahil ang Panginoon ay namatay at nabuhay na muli, ibig sabihin, lahat ng pasok sa Kanya, lahat ng nasa Kanya, at lahat ng tinatahanan niya ay mabubuhay din. Ba't ka naniniwalang mabubuhay ka mula sa mga patay? Kasi baptist ka? Kasi mabait ka? Kasi nakakaganap ka, nakakatupad ka? Hindi. Dahil ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo. Ganun lang kasimple yun. It doesn't concern what you do, what you have done, and what you will still do. Walang kinalaman yan doon sa buhay mo. May kinalaman yan ang resurrection power of Christ. Ang concern lang dyan ng Diyos is what Christ has done for you, not what you do for Christ. Kaya nga grace. Di ba? Biyaya. Kasi kung halimbawa, pagkatapos mong maligtas, sasabihin, oh, naligtas ka na, ayusin mo ng buhay mo. Otherwise, laglag ka. Sino kaya malatirang maligtas sa atin? Ha? Kung may criteria, after tayo ay naligtas, merong criteria na kailangan ayusin mo buhay mo. Kailangan lumakad ka na para kay Kristo simula ngayon kasi niligtas ka na kita. Sino matitira sa atin ligtas? Wala. Diba? Lahat tayo inconsistent eh. Lahat tayo ay nasa kasalanan pa rin eh. Lahat tayo ay magfe-fail. Kaya, hindi pwedeng, yun ang criteria. Kailangan grace. Kailangan ay kaligtasan natin not by works of righteousness, but by grace alone. Buti na lang, yan ang pamantayan ng Panginoon. No? Hindi yung activities natin. Not even our church membership. Kahit di ka member ng SGBCA, kahit di ka Baptist, basta meron kang Kristo sa puso mo at si Kristo naman, at ikaw naman ay na kay Kristo, ligtas ka by grace. Kahit di ka baptized. No? So, yan po ay tungkol sa kaligtasan. We will rise again because Christ was raised again. If Christ be in you and your sins are taken away because of the work of Christ. Yun lang po ang criteria noon. Okay? So, sino kaya dito ang kasama natin pagdating ng resurrection? Sino ang kasama pagdating ng resurrection? Ha? Kasama ba kayo? Kasama? Ay, hindi ko tinatanong kung sino sasama. Ha? Sino kasama? Sino sure? No? At bakit ka naman sure? Dahil kay Kristo. Huwag mo sasabihin, Pastor, ako sure. Bakit? Kasi po, andito na ako eh. Salamat sa turo nyo. Laglag ka nun. Di ba? Pag ang basihan mo, dahil andito ka, o baptize ka dito, laglag ka. Hindi yun ang tamang basihan. Ang tamang basihan, may ginawa na kasi si Kristo para sa akin eh. Paid in full na ako eh. So, dahil siya ay nabuhay muli, ako mabubuhay din muli. Just refer to Christ. Not to this pastor, not to this church, not to anything that you have done. Okay? So, sabi ni Paul sa verse 16,
1 Corinthians 15:16. If the dead rise not, then is not Christ raised, and if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins. So malaking doktrina yan. No? Nakabase dyan ang lahat ng ating mga buong Kristyanismo. Itong church na to, hindi dapat mag-exist kung hindi namatay si Kristo. Useless itong ginagawa natin. Ha? Patay mo na, malamig. Okay? So, mga kapatid, useless itong ginagawa natin. Mas mabuti pa, mag-join na lang tayo sa mga Christmas party. Di ba? Mas masaya pa yon. Total, maikli lang ang buhay. At yung mga walang pananampalataya, ang motto nila let us eat, drink and be merry, for tomorrow we die. Mag-inuman na lang tayo. Diba? Pakasaya na lang tayo. Kasi maikli lang ang buhay. Katas ng buhay na to, wala na. So, bakit mo pa ubusin sa mga church na yan? Yun. Kaya lang, merong afterlife eh. Totoo yung afterlife. Bakit natin sure? Kasi si Kristo namatay na, nabuhay pa mali. Kaya totoo yung afterlife. Kasi si Kristo ang unang-una, siya ang first fruits of the afterlife. Paano mo nalamang totoo na pagkatas ng buhay na to, meron pa ulit? Si Kristo. Patunayan mo nga na si Kristo hindi namatay, tas nabuhay muli. Doon na sila magfe-fail. Kasi the resurrection of Jesus Christ is the most attested to event in Christianity, in the Bible, no? By the witnesses. Isang halimbawa na lang, isang pruweba na lang na magandang patunay. Puro mga takot yung mga disciples eh. Nagtatago sila nung namatay si Kristo eh. No? Nagkulong sila for 3 days and 3 nights. Patay si Kristo, sabi nila, wala na. Patay na yung maestro natin. Ano pa? Anong susunod natin gagawin? Dito muna. Laylo muna tayo. Diba? Delikado panahon ngayon eh. No? Laylo muna tayo. Biglang may sumigaw. He's alive! Jesus is alive! Hindi ako maniniwala, sabi ni Thomas. Hoax yan, hoax. Hanggat di ko na ilalagay ang aking daliri sa kanyang tagiliran at sa kanyang palad, yung sa butas ng kanyang palad, di ako maniniwala dyan sa balitang yan. Yun, he is alive. Biglang dumating ang Panginoon. Okay? After 7 days, the first day of the week, dumating ang Panginoon, nagpakita. Thomas, liga dito. My Lord and my God. Tapos na, usapan. Nakita niya ulit. Ano nangyari pagkatapos nun? Tumapang na sila. Diba? Pambihira. Yan, totoo palang resurrection of the dead. Kahit mamatay tayo, mabubuhay tayo ulit eh. Hala, sige. Sabi hinataw sila Peter. Di ba sinabi namin sa inyo, wag na kayong mangangaral tungkol dyan. Sige, lakad na kayo. Wag na kayong mangangaral, ha? Ang sabi nila, Opo, di na po. Ganun ba sinabi nila? Ano mas maganda? Sumunod kami sa Diyos o sa tao? We would rather obey God rather than men. Ang tapang. Ang tapang ng sagot. No? Ibig sabihin, di patayin nyo kung gusto nyo. Mabubuhay naman kami ulit kasi may sample na kami. So yun pa lang, ay malaking halimbawa na nakita talaga nila yung risen Christ. Nakita nila patay, nakita nila nilibing, nakita na nagbumilang sila ng 3 araw, wala ng Kristo. No?
Kaya sa amin sa Tanza, tuwing mahal na araw, huwag kang maghahalamis. Kasi baka mahukay mo yung ulo ni Kristo. Nakalibing. Bawal maghalamis. Alam mo yung halamis? Yung shells, yung seashells. Parang halaan, parang talaba, parang gano'n. Ano ba yung isa? Ano ba sa clams, di ba? So, sa seashore, pag humukay ka ng humukay, madami kang makukuha halamis. Sabado de Gloria ngayon, walang maghuhukay. Mahukay niyo yung purkuro dyan. Yung purkuro, yung patay na Kristo na nakahiga. Di takot na takot kami. We have the picture in our minds na yung may krus pa na nakahiga, na pinapahira namin yung paa. Baka biglang paghukay mong ganun, nandun. Di spooky, di ba? So, only after ng salubong, nagsalubong na si Mary, tsaka yung Jesus Christ, doon sa altar. Yun, pwede na maghukay, pwede na maligo. Okay, so, that is the evidence, no? Anyway, let's continue. At sabi dito, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Ang ibig sabihin niyan, it's not that all will be made alive, all human beings will be made alive in Christ. Hindi yan ang ibig sabihin niyan. Dahil hindi naman lahat ng tao mabubuhay kay Kristo, dahil yung iba mabubuhay sa Great White Throne Judgment. And they are not alive, they are dead. No? So more of humanity will not be made alive but will remain dead and shall appear before the Great White Throne Judgment as dead. Kaya pag tinignan mo itong verse 22, in Christ shall all be made alive. Ano ibig sabihin ng all? Not all humanity. Kundi, all who are risen in Christ, the reason why they are risen is because of Christ. Yun ang meaning nun. Lahat ng mabubuhay muli at haharap kay Kristo, glorified body, ang dahilan niyan ay si Kristo. Ngayon, lahat ng namatay, which means all humanity, kaya sila namatay dahil kay Adan. See, the cause of death of all human beings is Adam. And the cause of death of all who will rise glorified is Jesus Christ. Ganyan ang pagbasa ng verse 22. Okay? Now, another point. Nakuha ba natin? Any questions so far? Okay. Then cometh the end sa verse 24. Ito na, katapusan na to. When he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. So ito na. Meron na, nag-uumpisa na, hanggang ngayon naman ngayon naman, nag-umpisa na na ang Panginoon ay He is destroying the works of the devil. Diba? Yan ang kasama sa death of Christ, yung destruction of the works of the devil. Kung hindi namatay ang Panginoon, ang devil ay mananalo ng mananalo ng mananalo. Pero dahil namatay ang Panginoon, ang works of the devil ay may hangganan at unti-unting dinidismantle hanggang dumating ang reign of Christ. Pagbaba ng Panginoon sa lupa, pagbaba niya muli, ay He will reign for 1,000 years. And when He reigns for 1,000 years, ano una niyang gagawin? He will bind Satan. Ikukulong niya si Satanas for 1,000 years. Sipin niyo, no? Isang planeta, isang mundo ng mga tao na walang Satanas. Walang manunukso. Walang
ng aakusa. Walang tempter. Di ba ang ganda ng mundong ganun? No? Kasi yung iba sa atin, pagka natutokso, no, ay sasabihin, si Taning kasi. Tinokso kasi ako ni Taning eh. Yung isa naman, sabi, yan na, Taning ha, tinutokso mo na naman ako ha, baka mamaya madala mo ako. Yan. Actually, gustong-gusto niyan tutoksohin siya. Oo, merong mga ganun, kunyari lang eh. Oh, Taning ha. Pag ang Panginoon na itinutokso, ano sabi? Get thee behind me, Satan. Ina-identify niya agad. Kung may tao na nangununokso, huwag ka na umattend sa BCA. Anong sasabihin mo? Pag sinabi, huwag ka na umattend sa BCA. Get thee behind me, Satan. Di ba? That is something na practicein natin. Pagka yung kalokohan ng papasukan or yung kahit sino pa yan, no? Ay sabihin mo, get thee behind me. That's godliness. Ang Panginoon, expression yan eh. Okay. So the last enemy that will be destroyed is death. So yung death, i-abolish ng Panginoon. Ano yung sabihin niyan? Wala nang kamatayan. Wala na, the sting of death is sin. No? So, dahil wala nang sin, wala na ring death. Wala nang mamamatay. Yun. So, isipin mo yun, no? Di ba, tayo, nag-struggle tayo para maghanap buhay. Ba't tayo naghahanap buhay? Kasi ayaw nating mamatay sa gutom. At ayaw nating mamatay na walang dignidad. Ayaw nating mamatay na maraming utang. Although yung iba na maraming utang, ang sabi, sana mag-rapture na. Para hindi na ako magbayad sa mga utang ko. Diba? Lord, come. Ang dami ko na utang, Lord, di ko na kaya bayaran. Dumating ka na sana, Panginoon. To escape. No? Pero, the last enemy that shall be destroyed is death. Kaya, hindi ka na mag-iisip na, naku, kagaya ko, 65, 66. Going 66. Yung aking asawang mahal ay 68. No? Ang sabi ni David, the years of the man is 70. Ilan yon? Sis, alam mo yung 70? 70 yon. No? 1 score is 20 years. Pag sinabing 2 score, 40. 3 score, 60. 3 score plus 10 is 70. So, namumuro na kami mag-asawa. No? 68 si Mrs. Ako 66. Ang sarap lang sa Pilipinas kasi may senior citizen discount. At saka senior citizen respect. Malapit pa yung pension. Ano? So, ang daming privilege. Dito wala eh. Wala dito, di ba? Oo. So, kaya lang, nandiyan ka na. Si Brother James, gusto raw niya hanggang 150 years old siya eh. Baka sabihin na, ang tagal naman mamatay nitong tatay ko. Anyway, pagka ikaw ay ganyan na, mas maganda gamitin mo na ang buhay mo para sa Panginoon na natitirang buhay mo. Diba? Gamitin mo na para sa Panginoon. At tigil mo na yung mga economic activity. So, we must think also of that future time na kapag senior ka na, kaya mo nang mabuhay na hindi nangihingi sa mga anak mo. Ano ba yun? SSS pension, meron kang fund, meron kang something, tapos bigay mo yung buhay mo sa Panginoon, maybe. No? Meron ka sari-sari store dyan, na pwede ka na lang pag wala ka makain, Lucky Me na lang, pupunot kang ganun. Magsasaing ka, ayos na yan.
Di ba? Meron ka mga tinanim sa bakod-bakod mo na sili, talong, malunggay, papaya, ayos na yan. Oh. O kung wala kang manukan, manghuli ka na lang ng mga gagala-galang manok dyan. Minsan sa kapitbahay pala yun nakapuli. So, wala more death. And Christ is the reason why there will be no more death. Kaya hindi ka na nag-iisip na, naku, it's crying time again. Nasa ospital, hindi mo alam kung ano, dialysis, whatever, na-stroke. Hindi mo alam, no? Yung mga iba, bata pa, hindi pa kayo nakaka-experience ng namatayan ng magulang, namatayan ng anak or kapatid or asawa, bata ka pa. Wala ka pang mga ganyang crying time, no? Traumatic. Pero handa mo yung sarili mo. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ihanda natin sarili natin because God will destroy death. That will be the happy days. And He will put all things under His feet. And pag lahat ay nasa ilalim na ng paanan ng Panginoong Kristo, the turnover niya sa Ama. When all things shall be subdued, verse 28, unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him, that put all things under Him, that God may be all in all. So dito na tayo tatapos. Sa aking pagkakaintindi, ang Panginoon, pagdating natin sa kalangitan, no? Ang Panginoon ay mapapailalim sa Ama. Ngayon naman, nasa ilalim na siya pa rin ng Ama in the story of the redemption. Sabi niya, my Father is greater than me. Okay? Pero sinabi niya rin, I am in the Father and the Father is in me. Tapos, sinabi niya pa rin that if you have seen me, you have seen the Father. So all of these identity praises will come to fruition pagdating noong itong panahon na to na the Lord Jesus Christ has conquered everything, even death. Pagkatapos, ibibigay niya lahat sa Ama, so papailalim na rin siya sa Ama. I believe that will be the day when we will see God on His throne. And we will not see three, Father, Son, and Holy Spirit. We will see one God. But it's still the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because this is eternal Trinity. God is eternally triune. He was never one person in eternity, and He will never be one person in eternity future. Yan po ang doctrine ng Trinity. Pagka ikaw naniwala na dati isa lang ang Diyos, tapos naging tatlo. Pagkatapos pagdating ng future, magiging isa ulit. Ang tawag po dyan ay you are violating the immutability of God. Ano yung sabi immutability? God never changes in His nature. Kung sino siya noon, siya ngayon, at siya, God, di ba? The same yesterday, today, and forever. So, kung ngayon, alam natin siya ay Father, Son, and Holy Spirit, yesterday, He is Father, Son, and Holy Spirit. And tomorrow, after everything is already under Christ, He is Father, Son, and Holy Spirit. Hindi pwedeng magbago yung Father, Son, and Holy Spirit. Pero, ngayon, nakikita natin na merong Father na nagsasalita, this is my beloved Son. And then, merong Holy Spirit na the form of a dove na pumupunta sa Panginoon. Okay? So, Trinity yun. Tapos, may baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? Tapos, merong 1 John 5:7,
there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. Pagdating ng panahon, eternity, the glory age, we will see one God, pero andun pa rin yung Father, Son, and Holy Spirit. So God will be all in all. Hindi pa rin natin na ipaliwanag ng buong buo at hindi natin kayang mapaliwanag because it is the mystery of the Trinity. Hindi natin pwedeng, ganun pala yun. Ngayon alam ko na. Ganun lang pala pagpapaliwanag. Hindi natin makukumpleto paliwanag ng Trinity. Ever. No? It is a mystery. Okay, so tapos na po ang ating lesson sa Friday School. Any questions? Question po tayo para mas malinaw. Iikot niyo yung microphone sa mga may question. Meron ba? Brother Dave. Tapos si Brother Edmond. Microphone pass. Para marinig nila Sister Bernadette na nagta-travel. Ano po yung sinabi about Passover celebration? Passover, yes. Hindi po yung December 25, Actually, ang Pascha or yung Day of Atonement, lunar calendar kasi ang Jewish calendar. So kagaya ng Ramadan, nagbabago, di ba? So, sabi nila Abib. Yung month, ang pangalan niyan Abib. Doon sila, if I'm not mistaken, hindi ko kabisado yung Jewish calendar. Pero usually, kung tama ang recollection, meron silang month na yun talaga yung month of Passover month na doon tatapat. Kaya, parang yung Easter Sunday natin ng Gregorian calendar. Kaya nagbabago-bago din, di ba? Minsan March, minsan April. Pero never naging May. Tama ba? March, April lang halos naglalaro. So kaya naglalaro yon, tinatapat nila dun sa Jewish calendar na yun yung panahon na yung Easter. Kasi panahon pa ng Panginoon, meron ng Easter eh. Pero yung Easter ni Herod, yan yung iba rin ibig sabihin ng Easter noon, no? It's more connected with Oster or Astaroth, which is the pagan goddess, fertility goddess na asawa ni Thamus. Kaya hindi rin tayo naniniwala sa Easter egg. 'Di ba? Pagka Easter, hindi tayo nagkakalat ng egg diyan. Tapos nag-aano tayo, Easter celebration. Pero naniniwala tayo sa yung Easter Sunday na tinatawag ang Resurrection Sunday. So, yun, hindi natin masabi yung exact date kung kailan namatay ang Panginoon. Pero yun ang Paska natin. Or Pasko. Kung tatagalogin mo yung Paska, kasi Pesak. Sa Hebrew talaga, Pesak. Which means covering. Tinranslate sa Greek, Paska. So, tinranslate ni Jose Rizal, Pasko. Pasko, ano na yun? Spanish. Oo. Ano nga yung kompletong Pascuas? Felices Pascuas ba yun? Oo. So, Merry Christmas, Pascuas. So, yung mga may Spanish blood dito, Feliz Navidad. So, yan yung mga yan ay hindi December 25 yung namatay ang Panginoon. Kasi yung ating pinaka-high day na ang Panginoon mismo ay nagdidiwang, no? Panginoon mismo. At ang mga magulang niya ay nagdiriwang every Passover, Day of Atonement. Every year. So, hindi yung pagkamanganakan ng Panginoon, yung
sineselebrate nila, kundi yung pagkamatay ng Paschal Lamb, yung Day of Atonement. Yun ang kanilang pinupuntahan sa Jerusalem. Malaking araw yun, malaking celebration yun para sa mga Hudyo. At ginaganap ng Panginoon yun. Pagkatapos, nung Lord's Supper, sabi niya, do this in remembrance of me. 'Di ba? Oh, gusto niyo ako alalahanin? Hindi yung birthday ko. Yung panahon na ito na ako ipapako sa krus. Do this in remembrance of me. So, kaya tayo maglo-Lord's Supper sa January 30. Para alalahanin ang bilin ng Panginoon. Any more? Brother Edmond? Meron ba? Account ba yan? Yung po sa millennial reign, yung wag-wag natin ngayon ay yun din ang trabaho natin pagdating doon. Trabaho. Ibig sabihin, magpa-farm. Kasi, wala nang imprenta doon eh. Ano yan eh. It's a new earth. New, millennial reign pala. Teka. Millennial reign, ano? Sa millennial reign, if we suffer with Him, we shall also reign with Him. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to suffer, but not only to believe, but also to suffer for His sake. So, yung mga suffering and overcoming Christians, ang trabaho nila sa glorified body, pagdating ng millennial reign of Christ, is to rule and reign with Him for 1,000 years. Hindi ka labor nun. Mayor ka nun. No? Yung babae, mayora. Yung president ka nun. No? Or some position of reign and rule. Yan ang trabaho. So yung mga hindi saved, kasi may mga ordinaryong tao pa rin doon sa 1,000-year reign of Christ. Yun ang mga, siyempre, magfa-farm pa rin yan. No? I don't know if meron pa rin mga makinarya. So whatever it is, it will be a job that they will do so that they will eat. Normal tao pa rin sila eh. Kailangan lang kumain, kailangan magtrabaho, kailangan lang sumamba. Obligado silang sumamba. So, yun. Ganun ang millennial reign of Christ. Okay? Any more? Sino pa may tanong? Diyan sa likod, merong mga may tanong. Dito sa harap. Ano pa? Ano pang gusto natin clear? Sis. Sa Kristohanong pastor, may tanong lang ako. For example, ako ang isang Kristohanong na biglang may mga trials. Ang tanong dyan, sino bang nagbibigay sa akin ng trials? Lord or Satan? Yeah, ganda nung tanong. Okay. Si Satan ba o ang Panginoon? Okay. So, sa Panginoon, no, sabi, God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. That is in James chapter 1. No? Hindi nanunukso ang Diyos. Pero, nag-aalaw siya na tayo ay matukso at nag-aalaw siya na tayo ay bigyan ng pagsubok. So, dalawa. Di ba? Sa panahon ng 1 Chronicles, nakalagay doon, and Satan tempted David. Parang inudyukan niya si David na magkasala sa Panginoon, si Satanas. No? Kumbaga, nagkaroon ng nanalo si Satanas laban kay David kasi binilang niya yung mga warriors of Israel. No? Pakitingnan nga sa 1 Chronicles 27 ba yan? Pakitingnan nyo, pakisearch nga. No? So, si Satanas daw, nakalagay doon, and Satan. No?
ginamit niya yung power of suggestion niya kay David. Ngayon, isipin natin, si David ay kaibigan ng Diyos. Si David ay hari na anointed of God. So, ano ang nangyari sa Panginoon? 1 Chronicles 21. Yun, basahin nyo na lang, no? Ano nangyari sa kapangyarihan ng Diyos? Bakit si Satanas nanaig sa kaisipan ni David so that sinasaway na siya ni Joab? Hindi siya nakinig kay Joab. Sabi niya, hindi, basta bilangin mo ang Israel. At dahil nabilang niya ang Israel, 70,000 ang namatay. Dahil kasalanan sa Diyos na bilangin ang Israel. Pero ang tanong, bakit? Bakit hindi pinigil ng Diyos si Satanas? Di ba? Kasi, it is only God who allows, who has the power to prevent. Or, if he did not exercise his power to prevent, then it is allowed. Kagaya ng panahon ni Job. Ganon din. Anong sabi ni Job, anong sabi ni Satan sa Panginoon? Sabi ng Panginoon kay Job, kay Satan, tingnan mo nga yung servant ko, si Job. Talagang faithful siya sa akin. Sabi ni Satan. Kaya naman siya faithful, binakuran mo hanggat andyan yung bakod, di ko siya magalaw di ko siya matukso. Subukan mo tanggalin yung bakod, tingnan mo, mumurahin ka niyan. Anong sabi ng Panginoon? Go ahead. Diba? So, kung ikaw natutukso, ikaw may trials, dalawa yan. No? Kung ikaw ay may pighati sa buhay, it's either demonic, evil, or satanic, or it is from God. Sabi doon, kay Abraham, sa panahon ni Abraham, and the time came that God did tempt Abraham. And he said to Abraham, sacrifice thy son, thine only son, to me, in a place where I shall tell thee. So, ano sabi? God did tempt Abraham. Yung tempt doon, hindi tukso. Trial. Pagsubok. See? So, either sinusubo ka ng Panginoon, direct, at boses mismo ng Panginoon or kalooban ng Diyos mismo, ang kumikilo sa puso mo o sa buhay, sa circumstances sa buhay mo. Panginoon mismo, wala si Satanas. No? Or, si Satanas, nirelease niya. Pumayag siya na mahipo ka ni Satanas. Either magkasakit ka or something evil happened to you. Pero walang nangyayari sa mundo sa'yo, kung ikaw anak ng Diyos, walang mangyayari sa'yo na walang kapahintulutan ang Diyos. Kaya wag mong lalaitin ang anumang circumstansya na nangyayari sa'yo. Pambira naman itong sakit na to. Gusto kong magsimba hindi ako magkasimba tuloy. Pambira naman na, ngayon pa nabangga, arabo talaga na to. Nakakainis. Lahat yan may kapahintulutan ng Diyos. Huwag mong lalaitin yung circumstances. Manalangin ka na lang, Panginoon, alam ko, kaya mo akong alisin sa problema na ito. Because you allowed this to happen to me, you are also the one who will give me the solution. God has not tempted you beyond that you are able to bear, but will with the temptation also give you a way of escape. 1 Corinthians. No? Hindi kanya papayagan na matukso na hindi mo kayang hindi mo kakayanin. Kundi doon sa tukso sa'yo, bibigyan ka rin niya paano ka makakalusot doon sa trials mo. Okay, meron pa? Di ba? Maganda. Natututo tayo. Praise God. No? So, I really hope, I really hope that pag uwi ko, ay may titindig dito na ganun din ang mangaral at ganun din sumagot. Mga men, mag-aral kayo mabuti.
Mag-aaral kayo mabuti, including Erwin, Dado. Sama kayo, si Nimrod. Ha? Sama kayo diyan. Hindi lang yung members dito, hindi lang deacons. Brother, Danny. No? Na pag may tanong, you will quote verses to answer the question. Di ba? Puro verses tayo, hindi opinion. Hindi ko sinagot siya na, sa palagay ko pwede naman. Ikaw, anong palagay mo, Brad? Palagay mo, hindi ka mapalagay. Hindi ka na nasagot. Ang sagot, galing sa scripture.